ang saya dito sa Barangay FM. Pot at Friends na. Nandito na si Papa Kulit. Si Papa Kulit. Barangay FM. Barangay FM 97.5 forever kabarangay. Isang magandang umaga. Wednesday morning na sa inyo at sa akin, mga kabarangay. Pot and Friends na naman, mga kabarangay. Isang magandang morning. Isang malamig na umaga sa atin ngayong araw po ng Miyerkules. Kunti na lang, bes. Magdulong weekend na talaga. Promise na ito. Parang kang bilis ngayon, no? Nararamdaman ko talaga yung may mga tao talagang pinapabilis po ang araw po ng ang mga araw na lumilipas, no? Wednesday na. Siguro 2 araw na lang. 4 na araw pa, di ba? So, syempre, pag Biyernes, pahinga na yun. Sabado, Linggo. Tapos, next week, yun na. Oh, yes! Pero pati mo din natin na magandang umaga, mga kabarangay po natin. Sa mga nag-aasikaso, sa mga hindi na po nakapag-agahan dahil nga, medyo maaga ang kanilang pasok. Good morning. Sa mga kabarangay din mo natin, nilalabanan ng lamig sa mga oras na ito. Lamig, no? Okay to sana hanggang hanggang Mayo, kabarangay. Yung lamig sana yung patuloy hanggang kahit may araw. O parang hindi ganun kainit naman. Good morning din po sa mga kabarangay po din po natin. Sa mga lalabas po, ingat din po mga kabarangay. Sa mga gusto po makipagbidahan, text lang po sa barangay text time po natin 0950-7381-028 mga kabarangay. Babalik tayo mamaya. Kasama muna natin si Ian Constantino sa kantang Ikaw. Dito yan sa Barangay FM Forever. 6:29 kabarangay. Welcome back po to the friends. Siyempre, isang good morning sa mga kabarangay po natin busing na, sa mga nag-Facebook, nag-text, nag-TikTok na po sa mga oras nito. Magandang umaga po sa inyo, kabarangay. Hi po, good morning naman po, Paps. Pa-shoutout na rin po sa amin dito na nagkakape sa Aborlan sa West Coast po. Para-request mo po ng kantang Rewrite the Star by Johnny Lopez. Good morning po sa mga taga-Aborlan. Kabarangay po natin sa Tinigiban, ayan po kay JL daw, na everyday mula umaga hanggang sa gabi, ayan po nakikinig po. Especially daw kay Ma'am Shi, yan daw po na nakikinig. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. Sa oras po natin, 6:31 ngayong umaga. Balik tayo mamaya, Papa Kulit. Oras po ulit, 6:31 ngayong umaga. That was Kusa Kali by Michael Pangilinan. Ay, grabe ang aga-aga. Tinatamaan. Habang nasa banyo, may pakanta-kanta, Kusa Kali, mang mahal mo ako. Pumipiyok-piyok ba? Kasi naman sa mga kabarangay, welcome back sa Pot with Friends. Oras mo natin, 6:47. Mga kabarangay, at dako muna tayo sa ating balita ngayong umaga, mga kabarangay. Ngayon nga po, Puerto Princesa International Airport ay nakahanda na para sa paggugunita ng Semana Santa ngayong taon. Buong-buo ang tiwala ng Civil Aviation Area Manager Muhammad Naga Esrascal na nakahanda na ang Puerto Princesa International Airport sa pagdagsa ng mga turista sa darating sa lungsod ng Puerto Princesa bilang bahagi ng kanilang off-plan biyaheng ayos Semana Santa 2024. Sa darating na Biyernes ay lulunsad umano ng Civil Aviation Authority Puerto Princesa ang off-plan biyaheng ayos kung saan maglalatag ang mga ito ng mga assistance desk upang ma-accommodate ang mga pagdagsa ng maraming turista na magbabakasyon sa lungsod at iba-iba pang panig ng Palawan. Inilatag na rin ng CAAP ang pagpapatupad at pagbabantay sa ekstriktong implementasyon
ng mga airport access pass at vehicle stickers at pass para sa mga van driver at operators na sa susundo ng kanilang mga pasahero. Samantala, full alert na rin ang mga airport security at airport police para bantayan ang mga buong bisinidad ng paliparan upang masiguro ang kaligtasan ng mga turistang tutungo sa lungsod at lalawigan. Ayon pa kay Rascal, ngayon ay peak season ay umaabot umano ng 4 to 5K daily ang average ng mga income at tourist ang naitatalan sa paliparan kada araw na maaaring dadami pa sa darating na Holy Week mga kabarangay. Yun ang NX ko. Ano yun eh. Kasi nga, kumbaga pahinga talaga to kabarangay. Pero like I said, siyempre, ito nga sa daming ang dadagsa at sa mga mag-ano po kabarangay, sana wag din po natin kalimutan itong Holy Week din ay para sa ano po natin kabarangay, sa kay Lord po mga kabarangay. Wag din po natin kalimutan. O siya, mga kabarangay, sa mga ano po natin, enjoy din po kayo. You deserve it kabarangay. Yung long weekend na po yan kabarangay. O siya, nako sa atin namang weather update, asahan po natin magiging maganda ang lagay ng panahon buong araw po ng Wednesday morning mga kabarangay hanggang Wednesday evening po na yan mga kabarangay. Kasama natin Skustakli sa kantang Lagabog dito yan sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. That was Lagabog by Skustakli mga kabarangay. Welcome back sa Fun and Friends. Pag-uusapan ngayong umaga, saan po ba madalas gamitin ang daliri? Sa inyong kasagutan, pabida 0950738108 mga kabarangay. Ulitin, saan nga ba madalas gamitin ang daliri mga kabarangay? O sa dahil po dyan, simulan na natin ang ating potpotan mga kabarangay. Sabi ho rito, madalas pong gamitin po yang daliri papakulit sa pagte-text po sa kanyang ex. Naku, bakit specific? Bakit specific yung ex, ha? So, sa good morning daw. Kabado naman po kay Jonalie na nakikinig daw po ngayon. Maraming salamat, pakulit. Pamida ko lang po, yung anak ko na si Chloe, naikot ko na yung buong mundo. Pagbalik ko, tulog pa din. Parang walang pasok. Ayan, kay Miss K, good morning. Ayun, ako gising na po. Ngayong umaga na ko. Gising na blaw. Iba namin kabarangay, ganyan talaga. Problema kaya sa umaga yan. At madaling gumising, ang hirap bumangon. Isa sa mga pinakamalaking problema yan sa mundo. Akala nyo ganun magbangon. Naku, ang hirap kaya. Good morning po! Galing kay Nora Wanjo. Magandang morning. Sabi dito, papakulit. Pangkalabit po kay Mister. Lalo na po pag bad mood po siya. Adoy! Uy! Pangkalabit kay Mister. Nako, isa sa mga ano, diba? Kahinaan ni Mister. Kalabit lang ni Mister. Nako, yung daliri na yun, mahiwaga. Nako, good morning po. Pabati naman po kami ho rito. Mga nakikinig po sa iyo, Papa Colette, while drinking coffee. Kaya naman, naku talaga. Kape daw. Sige po. Sige na po. Sige na. Payag na nga. Sige na. Magkape tayo dali. Kabarangay daw po natin dyan sa may San Jose. Mga lodis daw po natin. Good morning, good morning. Maraming salamat sa pag-imbita ng kape. Magandang umaga. Sabi rito, madalas pong gamitin ang papel po sa pangtuturo. Tapos naalala ko yan, Papa Colette, may nagsabi na bawal daw magturo sa mga sa mga nuno sa punso. Bakit po ba? Ay, oo nga. Ako din, oo. Di ba? Lalo na pag gabi na, tawag dyan, ayaw nila tayo yung kakagating mo yung daliri mo. Alam niyo yun, hindi ko siya ma-explain ng tama. Pero
bawal daw magturo kung saan. Lalo na pag madilim. Oo. Pag ganun daw, kagatin mo daw yung daliri mo. Hindi ko siya alam, hindi ko din alam kung ano yung main explanation ko bakit. Oo, bawal daw magturo-turo kung saan. Lalo na ngayon, ito nga, Semana Santa, paparating yung Semana Santa, ang daming pamahiin na naman yan. O siya, balik tayo mamaya. Yun ang pinag-uusapan mga kabarangay, saan nga ba madalas gamitin ang daliri. Ako si Papa Kulit, dito sa Barangay FM. Forever. Welcome back sa Podpet and Friends. Oras ba natin? 7:19 ngayong umaga. Isang good morning po muna sa mga kabarangay po nating mga nagbibilang ng kanilang oras ng tulog bago matulog. Baka gabi, kunyari, yung tipong matutulog na siya, tapos i-check niya yung oras. Kunyari, 10 p.m. Tapos, syempre, 10 p.m. ang gising niya, kunyari, 6 p.m. So, mga ilang oras na lang yung tulog niya. Binibilang niya na. Kasi, importante po ang 8 hours of sleep. Pero syempre, kasi nga, yung ibang, ano po natin kabarangay, nanonood pa ng k-drama, may ginagawa pa, may kachat, umiinom. Edi, imbis na baka ano ng 8 hours of sleep, hindi na lang. Kaya tingnan mo yung iba nating kabarangay pag nasa trabaho, antok! Tapos sasabihin niya, sige, bawi na lang ako ng tulog ngayong mga ganitong Hindi rin nakabawi ng tulog. Hindi rin natulog. O siya, dahil po dyan, pinag-uusapan pa rin mga kabarangaysan nga ba madalas gamitin ang daliri. Kabarangaysan yung kasagutan pabila 0950738108. Sabi dito, panukat po ng tubig pag nagsasaing. Ay ganun, daliri. Sa akin buong kamay. May itinuro yan sa akin yung magulang ko. Ewan ko kung, sabagay iba-iba naman yung sa atin eh. Iba-iba naman yung turo sa inyo eh. Pero alam ko yung sa daliri, hindi ko lang alam kung saan mismo. Di ba? Oo nga, meron niya sa daliri. Di ba? Yung hanggang doon lang, yung ng tubig, yung taas ng tubig. Di ba? Pero yung sa akin kasi, buong Pero syempre, hinugasan ko naman yung kamay ko. Ano ka ba? Ilang hugas din yung buong kamay ko. Pero kung yung buong kamay nga, tapos may certain part niya ng kamay, oo, na pag nandun na yung tubig yan, tama na. Tawag niya, it's either malata o masabaw yung tubig. yung kanin, nagiging ang tawag dyan, nagiging lugaw bigla. Sobrang tabi ng tubig. Ay, naku, maraming salamat. Good morning po, good morning. Sabi ho rito, kung hindi pangulangot papakulit, yan po madalas pang turo sa mga crush po nila. Kasintabi po. Oo, naku, diba? Tapos, ewan ko no, pagtapos maglinis ng ilong, bilugin pa talaga. Hindi bilugin pa talaga no. Talagang, alam mo yun, tapos sasabihin daw, presentation. Bakit na binibilog? For presentation, mga bagra po kayo. Hindi kayo nakakatuwa. Yung bastos. Ay, maraming salamat sa iyo kasagutan. Magandang umaga po. Pabati naman po ng good morning kay Charlie po. Pati po na rin kay Jenny. Ayan po na nakikinig daw po ngayon sa may Malvar. Oy, sa mga taga-Malvar, magandang umaga po sa inyo. Happy listening. Oras ba natin? 7:23. Balik tayo mamaya, papakulit pa rin po dito sa Barangay FM. Forever. Podpet and Friends, Barin ka Barangay. Good morning sa mga kabarangay mo natin na, alam mo yun, dahil nga may pera sila ngayon, di ba, may extra panggastos. Di ba, yung tipong gustong-gusto niya bilihin yung isang bagay, pero kasi nga, nagdadalawang isip siya. Alam mo,
kung ako sa'yo, bilihin mo na yan. Oo. Pera mo naman yan eh. Nagsasabi dito, wala talaga, bad influence ka talaga, Papa Kulit. Hindi naman sa ganon. Pero totoo naman eh. Kasi lagi mong iisipin yan eh. Gusto mong bilihin yung isang bagay. Iniisip mo siyang bilihin. Diba? At least para gumaan man lang yung loob mo na nabili mo na yung gusto mo. Pero syempre, gagaan din yung bulsa mo. Mababawasan din yung pera mo. O, diba? Pero at least nakuha mo yung gusto mo. Gagaan yung pakiramdam mo. Promise. Ako na nagsabi sa'yo. Wala sa oras, bigla. In order eh. Sabi ni Papa Kulit eh. Sabi niya yun sa akin. Yun ang hinihingi ko sa'yo kanina pa eh. Welcome back sa Positive Friends. O yung mga humihingi ng senyales. Diba? May mga ganyang tao na bago kumilos bago gawin yung isang bagay, hihingi muna ng sign. Lalo na't kunyari yung nahihirapan sila na kung ano yung dapat gawin sa isang bagay. Yung tipong kunyari, ano bang pipiliin ko, ganito, ganyan. O gawin ko ba to? Pag gawin ko to, hingi muna ako ng sign. Ako pala hinihintay mo. Ay, hindi pwede. Gastusin mo na. O siya, dahil dyan, basta pa tayo kasagutan pabida ng ating mga kabarangay. Magandang umaga po sa inyo. Pabati naman po kami ng magandang umaga dito sa Santa Monica. Kay Wilson po, pati na rin po mga kaibigan ko po. Kay Hagmis, yan po. Good morning and happy listening po sa mga taga-barangay Santa Monica. Magandang umaga po. Sabi dito, pantanggal po ng muta. Lalo na po yung mga nadadala po sa opisina dahil nga po sobrang antok, hindi na po nakaasikaso ng mukha, hindi man lang naghilamos. Napatingin tuloy ako sa oras. Napacheck tuloy ako. Lalo na yung ganyan, no? Hindi man siya, totally na nakakahawa. Pero nakaka-conscious. O, kunyari, sasabihan na, yung ibang tao, sasabihan yung ibang tao na may muta. Tapos ikaw na kahit hindi ka sinabihan, i-check mo pa rin. Oo. Eh baka kumari may muta din na. Teka nga. Baka ma-snack sa kondala. Ay, naku, balik na mamaya. Papakulit dito pa rin sa Barangay FM. Forever! .43 na po ngayong umaga. Welcome back sa Positive Friends. Siyempre, isang good morning po muna sa mga lodis po natin, especially dito sa mga kabarangay po natin nakaalis na rin po sa kanilang kabahayan. Sa mga misis na hindi po mabuhay po ngayon dahil walang chismis. Hindi kompleto ang araw kapag walang chismis. Good morning po sa inyo. Sa mga mister, akala nyo, babae lang. May mga kilala din kaya akong mga lalaki na hindi po mabuhay kapag walang chismis. Pero mas alam mo, nakakainis minsan talaga ha. May mga tao na pag nagkwento, paputol-putol. Yung tipong puputulin niya talaga, yung tipong hindi niya itutuloy yung kwento. Lalo na't kunyari yung kachat mo lang. Oo, yung nagkakwento sa chat lang. Nakakainis yun. Alam mo ba ganito ganyan? Ay sige, bukas ko na lang ikwento. Matulog na ako. Hala! Ituloy mo yung kwento mo! Hindi tayo matutulog sa araw na to hanggat hindi mo kinikwento yan. Kasi di ba may mga, ewan ko kung anong trip po nila sa buhay nila at hindi nila itinutuloy yung kwento. Nakakainis. Siya dahil dyan, yun pa rin ang pinag-uusapan saan nga madalas gamitin ang daliri mga kabarangay sa inyong kasagutan. Pabila 0950738108 mga kabarangay. Sabi dito, madalas po yan ginagamit po. Lalo na po ngayon, cellphone o keyboard po, Papa Kulit. Pang-type ng hinahanap na gustong bilihin. Gastos ng gastos. Ay nako, yan syempre. Oh, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, halos lahat nasa internet na ngayon eh. Halos
halos lahat na. Pwede ka na bumili yan. Yan, sa Shopee, pwede ka bumili. Pwede ka na mag-sightseeing, magtingin-tingin ng mga ng mga paninda. Kasi dati, ang window shopping kabarangay, pupunta ka pa mismo sa mall para makapag-window shopping. Di ba? Makapagtingin at makapag-check ng mga prices. Pero ngayon, dahil nga may internet na, tingin lang sa ganito, sa ganyan, sa ganitong website, di ba? Okay. Ganun lang kadali. Di ba? Kaya lang mo. Sabi ho rito, good morning po. Yan po ang madalas pong gamit ng daliri po Papa Kulit. Pangkamot. Yun. Pangkamot po sa kay Mr. Uy. Maraming salamat. Good morning, happy listening po. Papa Kulit, pwede po bang malaman kung bakit? Ay, hindi na po eh. Oo, Sabado po ito. Ha? Oo, pag Sabado itong tanong mo, oo. Sayang. Pag Sabado, pwede kayong magtanong ha. Oo, why not chocolate? Libre kayo magtanong. Pag Sabado lang, ha? O, maraming salamat na lang. Bidayin na lang kita 074. Happy listening po. Sabi rito, yang daliri po Papa Kulit, ang pinaka-purpose po talaga niyan po ay pangkasal po Papa Kulit. Lalo na pag gustong-gusto mo yung jowain mo na gusto mong pakasalan, yan po ang silbi niya. Sing-sing po, lalagyan po ng sing-sing. Ay, taray. Pwede din, oo. Diba? Diyan yung ginagamit, diba? Suotan ng sing-sing. Lalo na sa mga, alam mo yung sing-sing na yan, ewan ko lalo na sa mga, feeling ko lang, lalo na yung mga bagong kasal. Diba? Problema nila yan kasi madalas hindi nasusuot agad. Pero ewan ko, hindi ko kasi syempre hindi pa naman ako kinakasal eh. Oo, wala pa naman ako experience yun. Pero feeling ko kasi sa tinagal-tagal ko na nakikita yung magulang ko, parang hindi ko pa nakita ever since na tinanggal nila yung sing-sing nila. Oo, ni isang beses. Siyempre pag naliligo, hindi ko na alam kung anong. Pero parang buong buhay ko, parang nakita ko, hindi nila hinubad ni isa. Oo, ni isang beses yung sing-sing, no? Parang nandoon lang talaga, no? Wala nang tanghalan. Kasi yung iba, lalo na pag first time nga, hindi pa sanay magsuot ng sing-sing. Yung iba, tinatanggal. Tapos ngayon, nakakalimot, hindi ba alam kung saan nilagay, mag-aaway. Hindi mo suot. Balik na mamaya. Papa Kulit din sa Barangay FM forever. That was Left and Right by Charlie Puth. Parang nabitin ako sa kanta. Hindi yun. Hindi man lang. Parang hindi man lang umabot dito sa lalamunan ko yung kanta. Teka lang. Welcome back sa Bottom Friends. Siyempre, good morning po muna sa mga lodis po natin. Alam mo yung nakakainis, sa totoo lang. Kasi kanina, may tinitignan ako dito. Pagkain. So, naalala ko yan. Lahat ng, alam mo, ulam, especially ulam nakita ko adobong baboy. Ayan. Nakakainis kasi ganito. Ang sarap, minsan talaga sa buhay natin. Ang sarap-sarap ng ulam. Na pagdating mo sa bahay, ang sarap ng ulam. Pag-check mo, walang kanin. Yun yung nakakainis sa lahat. Yung walang nagtira ng kanin. So maghihintay ka ng ilang minuto para lang maluto yung kanin. Siyempre magluluto ka ng kanin, magsasaing ka. Kasi hindi mo kasi nga tayo kanin lover talaga tayo, di ba? Hindi natin yan matiis. Nang walang kanin. Hindi mo, ayaw nga natin papakin yung ulam eh. Di ba? Na walang kanin. Hindi mabubuo ang Kaya nga, kahit tipo nga kumain na tayo ng tinapay. Maghahanap pa tayo ng kanin. Kumain na tayo ng noodles, kanin pa rin.
Kaya sabi ko kasi carbs po yung yung noodles. Pampabigat ng punantan yun. Ay, hindi. Pinoy, classic Pinoy. Kasama talaga kanin talaga eh. Di ba? Kanin talaga eh. Hindi pwede talaga eh. Sabi dito, papakulit ang silbi po niyan sa mga butas, katulad po ng dingding. O di kaya yung butas sa pusod po. Sabay amoy. Maraming salamat, Christine Joy. Good morning. Ay. Ayaw ko banggitin, pero parang totoo eh. Lalo na pag curious ka sa butas. Oo. Sa pusod. Nililinisan nyo ba yan, ha, kabarangay? Matanong ko, pasintabi po, ha. Dapat yan lilinisan. Nagbaho kaya yun. Ano lang, di ba? Ano lang naman, kabarangay. Para at least alam nyo na yan po ay dapat lilinisan, ha. Kasi, lalo na't alam mo yung mga, ito kasi nga Pinoy tayo eh. So, especially ng mga kalalakihan. Karamihan ng kalalakihan dito sa Pilipinas, kabarangay. Mapapayat, mapakaano man o ano, di ba, mataba. Yung magandang katawan, naguhubad, lalo na pag basketball, topless. Tapos, magdudukot yan ng tawag dyan yung belly button, ng tawag dyan yung pusod. Aamoy. Bagra. Oras po natin. It's now 7:54. Balik tayo mamaya. Dito yan sa Barangay FM Forever. Hot with the friends, mga kabarangay. Welcome back. Siyempre, good morning naman po sa mga kabarangay po natin. Yan sa mga babiyahe na po ngayon. Magandang umaga. Sa mga lodis po natin na hindi po ngayon nakakonsentrate sa trabaho kasi nga ang inaasikaso ay ticket papunta kung saan-saan. Ready na magbakasyon eh. Yun yung iniisip ng iba nating kabarangay. Nako talaga. Buti pa yan may nakatabing pera. Nako. Pero enjoy pa rin. Siyempre, good morning din po sa mga lodis din po natin. Yung mga kabarangay din po natin, mga nag-aagahan pa lang po ngayon. At sa mga dalawa na po inagahan niya ngayon. Alas 8 pa lang, may merienda ka na. Paano ka papayat yan? Wala ka palang balak pumayat. Sige. Sabi mo nga. Sa Fun with the Friends, yun pa rin ang pinag-uusapan mga kabarangay. Ngayong morning, saan nga ba madalas ginagamit ang daliri sa inyong kasagutan pabida? 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi ho rito sa cellphone po, papakulit, dot ng kadodot-dot. Hindi na po mabitawan ang cellphone. Galing from 876. Magandang umaga po. Marami nga po na-addict kaka-cellphone po. Tsaka naalala ko yung speak of dot-dot, no, kabarangay. Yung unang-unang cellphone talaga, yung di-keypad. Alam mo yun? Yung di-keypad, maririnig mo talaga yung ingay ng keypad kasi nga, antigas ng keypad. Tapos ngayon, alam ng magulang mo, nagising ka pa kasi nga, naririnig. Naririnig dumudot-dot ng tigas. Tigas yung cellphone. Ngayon yung keypad mismo, yung tumutunog, naririnig. Kaya ngayon hindi na. Hindi mo na marinig, di ba? Slide na lang, ganyan na lang, di ba? Ang laki ng pinagbago talaga ng teknolohiya. Diba? Dati dumudot-dot lang tayo, ngayon pa-slide na lang, di ba? Ganon nakabilis eh, ganon din. Tsaka nakita nyo ba yung mga yung mga bagong invention ngayon? Grabe, mas matindi ka barangay kung bakit nakita nyo. Medyo mahaba yung explanation pag gano'n nyo. Huwag ko na, sunod na lang. Sabi dito, papakulit,
pang holding hands po yan. Lalo na po pag balak niya pong bumili ng mga produkto na igagastos niya po, dapat i-holding hands mo siya para hindi siya pumunta sa iba. Hindi siya pumunta at bumili ng iba. Okay, gets. Oo, kasi nga, yung iba, lalo na, di ko kasi pwede banggitin eh. Oo, yung W. Oo, bago yung pumasok yung girlfriend mo dyan, i-holding hands mo na agad. Oo. Para hindi para pag pupunta doon, hatakin mo na lang. kasi yung iba, pasok lang ng pasok doon, bili ng kung ano, hindi naman gagamitin. Diba? May ma-stock lang. Siya, good morning. Maraming salamat. Pabati naman po. Yan po ngayon. Naka-tune in po kami ngayon with you, Papa Kulit, ngayong umaga. Pabati naman po at pa-play naman po ng Selos. Maraming salamat po. Pabati from Family de la Cruz. Yan po. Sa mga taga-Kabarangay din po natin dyan. Yan, happy listening po. Saan po mismo? Hindi man yung sinabi, sayang naman. Siya, oras natin, 8:23. Balik tayo mapakulit dito pa rin sa Barangay FM forever. Alam mo ngayon, kabarangay, lalo na pag tumatanda na talaga, nag-iiba yung cravings. Tinatawag nilang cravings. Yung gusto sa mundo. Ika nga. Dati, ang cravings natin, cellphone, bagong damit. Hanggang ngayon naman, yun pa rin naman. Pero, mas tumataas na eh. Ngayon, makabayad na ng bills, makabayad ng utang, diba? Bagong gamit sa bahay, bagong washing machine. Alam mo yung, minsan nga masasatisfy na eh. Yung tipong, makakita lang ng bagong panglinis sa bahay, yung bagong pangkuskus. Malaking bagay na yun. Oo, parang, ay, mapapaganon ka na lang. yung panglinis, yung panglinis ng tawag dyan, ng plato. Pag yun bago, masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam yun. Pero pag luma-luma, iba ayaw maglinis agad ng tawag dyan, ng plato. Kasi nga, dahil sa gano'n, yung iba gusto bago. Ha? Gusto bago. Tapos pag nagamit na, nabasaan na, gusto ulit ng bago. Hindi yun gano'n. Hindi yun gano'n. Nako, ha? Kamahal-mahal nun. Yun pa rin po pinag-uusapan, Botbot and Friends, mga kabarangay. Saan ba madalas gamitin ang daliri sa inyong kasagutan, pabida? 0950-738-1028. Sabi dito, panturo po sa mga sinungaling. Yan po. Pag kunwari, yung kaibigan mo po na nagsisinungaling, ituro mo papakulit. Saka especially yung alam mo yung kabataan days, yan ang pinakaano natin, magturo. Diba? Weapon natin yun. Sino nag-away sa'yo? Ayan po, yan siya, yan. No? Pinakaano natin yun, pinakamalakas na weapon yung magturo eh. Ultimong paghulang mo Pag alam mo yung magulang mo, yung tinuro ko na ng magulang mo, kunyari, na yung makulit ka kung saan ka na nagpupunta-punta kung saan ganyan. Tapos syempre, ayaw niyong sumigaw kasi nga nasa pampublikong lugar. Diba? Ayaw niyang mag-skandalo. Pag nakita ka niya, pag yung mata niyo nagkita, nag-meet, tuturuin ka niya bigla, gagano. Tapos may kasama pang kagat labi. Ibig sabihin nun, magtigil ka na. Pag yung nanay mo nakita, yung may kagat-kagat, tapos tinuturuan ka na, dinuduro ka na ng nanay mo. Iba hindi magsitigil. Takbo pa rin ng takbo. Kaya napapagalitan eh. Oras natin, 8:31. Babalik na mamaya dito sa Barangay FM forever. Let's part na po ng ating Botbot and Friends, mga kabarangay.
Anong ginawa mo pa? In-adjust mo yung upuan. In-adjust ko. Sorry ka, barangay. Ay, naku, kasi naman eh. Last part na po mga kabarangay bago tayo magtapos. Siyempre, ihahabol na lang po lahat ng pabila at kasagutan natin mga kabarangay. Saan nga pa rin ba madalas ginagamit ang daliri sa inyong kasagutan pabida? 0950-738-1028 mga kabarangay. Siyempre, basta pa tayo kasagutan ng ating mga kabarangay. Good morning po sa inyo mga kabarangay. On Facebook, sabi ho rito, excuse me po, ayan. Sabi ho rito, Papa Kulit, madalas po yan ginagamit pangtiris po ng kuto. Pang-business po, pangtanggal ng anit o di kaya pangtanggal ng puting buhok. Lalo na po ngayon, magbabakasyon po kami, Papa Kulit. Kailangan namin matatanggalan ng puting buhok at kuto. Ay, naku, yan. Tinis-tinis na naman ng kuto. Diba? Yung pagkakabalahan sa salon para magkapera. Dati ko po yung kinakatakutan, yung kuto. Oo. Kasi nga sabi daw nila nakakahawa. Totoo ba yun, Papa Buloy? Nakakahawa ba yun? Pag naglipad yung kuto sa buong pamilya, o nag-alsa balutan. Oo. Kita mo may dala-dala pang luggage. Pumunta doon sa anit mo. So, maraming salamat. Sabi dito, pabati naman po kami. Happy listening po. Magandang umaga po sa kabarangay daw po natin dyan sa may Santa Lourdes with anong basa dito? Frigilina. Good morning sa iyo. Happy listening mga kabarangay. Well, wala na po akong oras. Maraming salamat po. Ako yung nakapiling this morning. Papakulit on the radio. Titian sa Barangay FM. Forever kabarangay. Good morning.